amazing people! Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another episode ng ating Kaohsiung Vlogs. So, today's itinerary guys, we will be going sa isa sa mga pinakasikat na theme parks dito sa Kaohsiung, which is Eda Theme Park and Outlet Mall. So, combination siya ng theme park, tapos meron na rin dun premium outlet mall, tapos meron din dun giant Ferris wheel that will let you see the whole of Kaohsiung. So, yun yung itinerary natin today. And if may chance pa, we will also try to visit another night market. So, that's gonna be a very exciting day today. And since konti lang and limited lang yung days natin dito sa Kaohsiung, ima-maximize na natin siya. And pupuntahan na natin yung mga lugar na gusto ko talagang puntahan. So, tara guys, let's go! So guys, maglalakad lang tayo papunta sa Orange Line. Yung Formosa Boulevard Station kahapon guys, red line yun. So, papunta tayo ngayon sa Orange Line. Wala na pala sa akin yung camera. So guys, pakita ko lang. Ito yung sinasabi ko sa inyong gym. Yan, ganyan siya kalaki. Ang laki guys. Ayan yun. So, yan yung nakita ko kagabi. So ngayon, make sure may dala kayong payong guys if you will go here on this particular month, August, mga summer, ganyan, kasi sobrang init, mainit talaga, parang lumelevel sa init ng Vietnam tong Taiwan ngayon. So punta lang tayo doon sa Orange Line, mga 5-minute walk papunta doon, tapos from there sasakay tayo ng train, and then pagbaba ng train sasakay tayo ng bus diretso na ng Eda World or doon sa Eda Theme Park. Guys, hindi pala 5-minute walk. Literal na 2 minutes lang. Pagkaliwa mo pala doon sa Sky One Hotel, ito na agad yung Shanjin Station. So, tatawid lang tayo dito sa intersection. Ang ganda na itong intersection na to. And for no apparent reason, pinicturean ko siya. Ayan, so tatawid lang tayo dyan. Tapos, ayan na yung station. Buti na lang kasi sobrang init, guys. So, guys, nandito na tayo sa Shanjin Station. And walang katao-tao. Ayan, so ito tayo guys sa Shanjin Station. From here, bababa tayo sa Linya Sports Park. Yan. Ito na yung train guys. Yan na. So guys, nag-exit na tayo dito sa Linya Sports Center station. So exit number 1 tayo lumabas. And from here, mag-aabang na lang tayo ng bus. Usually scheduled yung bus dito. So yun yung magiging last transportation natin going to Eda World. Alright guys, so life update. Hindi na ako matutuloy ngayon dun sa Eda Mall kasi medyo late na and nagko-close sila ng 5:30 and magti-3:30 na. Tapos babiyahe pa ng bus. So, aagahan ko na lang bukas. So, hahanap na lang tayo ng ibang mapupuntahan today. And, i-enjoy pa rin natin tong araw na to. Medyo hectic lang talaga yung scheduling kasi may pasok ako sa gabi tapos ang hirap gumising ng mas maaga pero tatry ko bukas. So guys, bumaba ako ng red line sa Zuoying Station and from there, may option sa Google Maps na sumakay ng local train papunta dun sa next nating destination, which is by the way, sa Lotus Pond na lang tayo pupunta dun sa mga pagodas dun. So, may option na sumakay ng local train which would take about 40 minutes or maglakad which is 45 minutes. So, I chose to walk obviously kasi 5-minute difference lang naman and feeling ko, since medyo mabilis naman ako maglakad, mas mabilis ako makakarating doon. Hindi ko lang alam kung bakit ganun lang yung difference sa train na local tsaka sa paglalakad. So doon tayo pupunta guys. Guys, tignan nyo yung nilalakaran ko. Ang ganda. Parang park na rin siya. Ayan. Ang ganda no. So shaded naman tong area to. So kahit papano medyo presko. Pero sobrang init dito talaga guys. Parang hindi ko alam kung pang ilang beses ko nang sinabi to sa series na to. Day 2 pa lang.
Pero mainit talaga ngayon. Compared dun sa last time na nagpunta ako nung January. Medyo winter pa kasi nun. Malamig pa yung panahon. Ngayon sobrang init. So guys, share ko lang. Dadaan tayo dito sa overpass na to. Yan. Diyan sa taas. Kasi highway na to. Ayan. So dito lang. Dito pa rin to guys dun sa nilakaran ko kanina. And syempre, nag-picture tayo. So, picture din tayo pagdating dun sa overpass kasi mukhang maganda yung view. So guys, eto na. Welcome to Lotus Pond Bike Path. So, ito pala yung tawag. Ito yun guys, kitang-kita yung freeway from here. And ang ganda. Yung sa dulo guys, yun na mismo yung Lotus Pond. So guys, we're here now. Welcome to Lotus Pond. Ayan, para siyang pond. Pond siya. Tapos parang may nag-wakeboard doon sa banda doon guys. Tapos, ito guys, yung ginagawa, yan yung Dragon and Tiger Pagoda. Ito, pagoda din to guys. Tapos meron pang isa doon. Nasa kabilang side sila. So, lilibutin natin yan ngayon isa-isa para makapag-picture tayo. So guys, wakeboarding ngayon. Ito yung presyo niya guys. 600 NTD yung isang tao. Pag 1 hour, 2 hours, 908 NTD. Ayan. So, naka-Chinese pero I assume yun. So, dito yan sila. Ito yun. Dito ka pupunta kapag gusto mo mag-try niyan. Mukha siyang masaya guys. Ayun o, parang merong parang hahawakan kang alambre. Tapos, ayan. Susundan mo lang. Kakapit ka lang doon. Tapos, iikot ka na niya. Ayan o. So, guys, ito na yung Dragon and Tiger Pagoda. I expected it na ginagawa pa siya. Sinabi din yan sa mga napanood kong vlogs sa mga nagpunta dito recently na under repair pa siya until 2025. Pero check na rin natin for the sake of checking since nandito na rin naman tayo. So dito guys, nasa gilid kasi ako, galing ako sa likod. Kitang-kita si si Tiger dito. Ayan. So, it is their belief na kapag pumasok ka dun sa Dragon at lumabas ka sa Tiger is parang you'll get a better life or something. I'm not sure. So, ito yung harap niya. Kaohsiung Lotus Pond. Ayan. So, sarado pa rin siya, unfortunately. But it's okay. So guys, sa harapan nitong Kaohsiung Lotus Pond na Dragon and Tiger, meron ding isang temple and meron mga bilihan ng souvenirs and refreshments. So dahil oho na ako, baka bumili ako nito guys. So guys, may nakita ko nagbebenta ng sugarcane lemon for 50 NTD. So bumili ako nito guys. Yan. Tikman natin. Sugarcane, lemon. Grabe, ang sarap. Yung uhaw ko napahawi. Ang init kasi. Masarap and pure. Lemon tsaka sugarcane. Healthy to guys. So, pag napadaan kayo 50 NTD dito sa may tapat ng Lotus Pond. So guys, ito naman yung next na pagoda na nakita natin. Ang tawag daw dito is Spring and Autumn Pavilions. Tapos meron siyang dragon and merong tatlong tao sa gitna. So, sa tapat nito, meron ding temple. This is another temple. And it's called Ximingtang Temple. Ayan. So, yan yung itsura ng temple. So, parang kada pagoda, may katapat siyang temple. And this is a place of worship ng mga Taiwanese. Kasi Buddhism yung kanilang religion here. So,
try natin kung makakapasok tayo. Sa loob nitong Spring and Autumn Pavilion guys, meron mahabang walkway dun sa pond, papunta dun sa maliit na temple, maliit na parang pagoda. Papakita ko sa inyo mamaya. So guys, papasok na tayo dito sa Spring and Autumn Pavilion. Ayan. So ayun guys, yung nasa dulo, yun yung sinasabi ko sa inyong parang may walkway papunta dun sa mas maliit na temple, na tower or pagoda. Dito dadaan. Ayan. So punta tayo doon. Mainit lang guys, kaya tsaga-tsaga lang kung pupunta kayo dito. Magdala talaga kayo ng payong. Ayan. Ayan yun guys. Tapos ito yung pinaka-pavilion. So guys, tatahakin na natin ang landas na ito patungo sa pagbabago. Joke. Ayan. So, may isa pa dun guys, oh, kung nakikita nyo dito. May isa pang pagoda dun. Tapos yun yung temple ni Confucius. Tapos dito sa kabila yung pinanggalingan. Lakas ng hangin, tinatanga yung payong natin na mumurahin. So, kailangan na natin makarating dun. So guys, andito na tayo sa pagoda na nasa gitna ng pond. Ang tawag nila dito is Woiling. So pwedeng umakyat dun sa taas and pwedeng mag-enjoy lang dito ng hangin, magpahangin at magpalipas ng oras. So akyat tayo muna dun sa taas. So guys, umaakyat na ako dito sa taas nitong, hindi pala Woiling guys, Woiliting. Sorry, Woiliting yung tawag. Ayan. So, andito na tayo sa taas. And mas kita mo ng buo yung buong pond. Doon tayo galing guys, share ko lang. Yan, dun sa walkway na yan. And then yun yung Dragon and Tiger pagodas na sarado. Dito yung wakeboarding. Tapos doon tayo pinaka nang galing sa kabilang yun. Yan, so picture! So guys, tapos na ako mag picture dito sa Woiliting at dito sa Autumn and Winter Pagoda. So next pagoda na tayo para matapos tayo na maaga dito sa Lotus Pond. And pro tip talaga guys, magdala kayo ng payong, sunblock, sunscreen kapag mga ganitong months kayo pupunta kasi sobrang init. So guys, the next temple is Woying Wandi Temple. Ayan siya. And Woying Wandi Temple guys. So meron din siyang walkway at dito yung pasukan. So check lang natin real quick. So guys, nandito na tayo sa harapan ng Woying Wandi Temple. Parang may nagbibideo kayo sa harapan, sa loob. Ayan, so let's just take a closer look. Ito siya guys, sa pinakaunahan. There you go. So guys, di na ako pumasok dun sa loob ng Woying Wandi. Yan. Kasi parang maraming tao, tapos parang may nagkakasiyahan sa loob. So nakakahiya naman pumasok. So dito na tayo sa next. So actually ito na lang yung next, oh. Yung temple ni Confucius. Pero ikot na yan ulit. Ikot na tayo dun sa kabila. So guys, I decided na hindi na ako pupunta dun sa harap mismo ng temple ni Confucius. Okay na yon. Nakita ko naman na sa malayo. Ito siya guys. Ayan, sana nakikita sa video. Pero gagawin natin, pupunta na tayo sa ating next destination habang may araw pa, which is Pier 2 Art Center. So it's also a place full of Instagrammable buildings and places. So magandang pumunta doon habang may araw and hanggang gumabi. So doon na tayo pupunta ngayon guys. See you there. So guys, nandito na ako sa
Zwoying Station. Sasakay tayo ng local train, then magta-transfer ng Green Line papunta sa Pier 2 Art Center. Pero nagtitingin-tingin lang ako ng slippers muna. Kasi nakalimutan ko magdala ng slippers, tapos ang sakit na ng paa ko. Mali na naman yung sapatos na nabili ko or nadala ko. Masakit siya sa paa kapag long walks. So, tinitignan ko muna kung meron akong mabibiling tsinelas dito. Nakalimutan ko yung tsinelas ko, sayang. So, ito may Daiso dito, guys. Ayan. So guys, nandito na ako sa local train platform. So guys, welcome dito sa Pier 2. Guys, ang ganda ng mga treehouse, oh. So guys, pagbaba ng exit 1. So guys, nakababa na ako ng MRT. Wala guys, walang flip-flop. Ayan guys, may mga pinball machines din. So guys, ito yung taro milk ginagawa na ni Madam. So guys, tikman na natin tong taro milk. Guys, next natin itatry itong giant shrimp nila. So guys, dito ako bumili ng isa pang makakain. Korean fried noodles.